everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Dapat pa nga ba siyang sumali dito? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang MGI All-Stars tayo ngayon. So ito nga, nung nakaraang araw na panood ko yung podcast ni Kylie Versosa, ang ating Miss International, at saka syempre ang ating top 10 sa Miss Universe na si Michelle D. Bongga dahil, alam mo yon na ang dami nila na pag-usapan, ang dami kong napulot doon sa pag-uusap nilang dalawa. Pero eto nga, so Michelle D, dapat nga ba bang sumali sa MGI All-Stars? Pag-usapan natin yan. Interesting ang MGI All-Stars para sa akin kasi syempre, mabibigyan uli ng opportunity yung mga candidates na, alam mo yon na para mag-join uli dito sa MGI All-Stars. Kumbaga parang yung mga hindi nabigyan ng chance na manalo sa ibang international pageant, tapos kilala, tapos alam mo yon na talagang nakita natin yung galing nila. So, mabibigyan ng chance, di ba? So, possible na pwede silang magkaroon ng title. At, ayun talaga ang interesting doon. Yung iba sinasabi napaka-desperado naman ng pageant na to kung sino man yung sasali dito. Parang hindi good idea daw para doon sa mga candidates na alam mo yun na may pangalan na. I think, ako personally, parang depende na yun sa candidates eh. Pangalawa, ando doon yung siguro yung mga title holder na halimbawa Kylie Versosa, parang wag nyo nang i-push na sumali pa sa MGI All-Stars dahil alam naman natin na title holder na siya as a Miss International. So kung sasali siya, ayun yung parang bakit? Para saan? Ayun lang yung akin. So kapag title holder ka na, kahit saan pageant pa, mapaliit, mapamalaki, halimbawa Maureen Mountain gusto sumali dito, parang I think hindi kailangan kasi meron din naman na kailangan patunayan ni Maureen Mountain or ni Kylie Versosa at kung sino man mga queens na title holder na mag-join sa ganitong pageant. Like example, si Jay Opiasa, gustong sumali ng MGI All-Stars. Pwede naman, pero parang questionable siya sa akin na parang bakit? Para saan? Di ba? Kasi kung ang habol lang naman nila ay publicity, parang kilala naman na sila ng buong mundo. Ang kailangan lang nila ay ipagpatuloy kung ano yung title na meron sila and then gumawa sila ng platform nila na alam mo yun na mas mapapakinabangan pa yung title nila bilang queen, di ba? So yun, hindi ko talaga naiintindihan yung mga title holder na tapos magsisalihan pa dito. Parang ang dating sa akin, hindi na sila nakontento sa kung ano yung meron sila. Pero doon naman sa mga halimbawa, ayan, top 5, tapos runners-up, o kaya top 10, like example, Michelle D. Para sa akin, kung gusto sumali ni Michelle D, why not? Kasi it's a challenge for her. One more time. So, pag-usapan natin to. Michelle D, para sa akin, kung tutuusin, hindi naman na kailangan ni Michelle D yung mga ganitong platform dahil alam naman natin na Michelle D na siya. At, syempre, sabi nga ni Michelle D sa interview niya, very expensive. yung mga ganap niya, 'di ba? So sa sinabi ni Michelle D kung sasali nga ba siya dito sa MGI All-Star, ang sagot niya naman ay hindi oo, hindi rin hindi. Kumbaga open siya. Actually sa nararamdaman ko, gusto niya. Bakit? Kasi syempre magbe-benefit siya dito eh. Una, alam mo 'yon, like sa nangyari example sa Miss Universe, 'di ba? Mas parang umingay yung pangalan niya eh. Sa tuwing ganito nasasali siya sa pageant, manalo man siya o hindi, parang mayroon siyang benefit as a celebrity, as a contestant ng Pilipinas. So talagang mararamdaman mo 'yon. Pero nandoon yan sa part na hindi yan basta-basta sasali.
Kasi syempre risky din to sa kanya. Una, siya na nga rin ang nagsabi na masasagasaan yung mga ibang ganap niya na sobrang expensive siguro ng bayad sa kanya, malaki yung bayad sa kanya, malaki yung kontrata, and then of course meron pa siyang mga contract, di ba? Sa mga sponsors. Oh. So, ayun yung iniingatan niya na baka masagasaan kung sakaling sasali siya dito sa MGI All-Stars. Kaya parang feeling ko, hindi basta-basta magjo-join ng isang Michelle D. Pero na lang siguro kung kinakailangan. Kaya nga siguro sinasabi niya, hindi naman niya kino-close yung door sa mga pageant. Pero nandoon na kailangan niyang pag-aralan, kailangan niyang pag-isipan, kasi, syempre, hindi nga basta-basta. Kasi nga, meron tong kontrata din sa mga sponsors niya, di ba? And then, ayun, pwedeng masagasaan, pwedeng mawala, pwedeng magkaroon ng problema. So, yan. At higit sa lahat, syempre, yung gastos. Hindi yan basta-basta na parang, o sige, sasali ako dyan, tataya na lang ako dyan. Eh, ang laki din naman ng gastos ni Michelle D pag sumasali talaga sa isang beauty pageant, di ba? And then, ayun. So, nakakatuwa lang kay Michelle D kasi meron kang aasahan sa kanya anytime or pwede one of this year or pwedeng sa mga susunod na panahon, kung hindi mo siya makasali ngayon, ay willing pa din siyang sumali. So, yun. Kasi syempre, tulad nga na sinabi niya, yung mga rason kung bakit siya sasali, ando doon yung para sa, of course, para mailaban ng Pilipinas sa isang international pageant. At alam natin na kapag nilaban si Michelle D ay talagang malakas, di ba? Talagang alam natin na bibigay talaga siya ng bonggang-bongga. Yung alam mo yung ibibigay niya yung 100% at ang daming susuporta. And then, parang feeling ko, kung sakaling sasali man dito si Michelle D, makakarating yan hanggang top 5 or pwedeng mag-title. So, yon, isa yon. Tapos makikinabang din sa kanya ang MGI All-Star kasi isang malaking pangalan ang isang Michelle D na alam mo yon na parang wow, pag sumali siya dito talagang my gosh, eto na yun, di ba? So parang in-level up niya talaga yung MGI All-Stars because she's Michelle D at she is a Miss Universe, di ba? Miss Universe Top 10 at malaking pangalan ng isang Michelle D para mag-join sa isang bagong pageant, di ba? So, yon. So, isa rin yon. And then, syempre, magbe-benefit dito si Michelle D ng sobra-sobra dahil, syempre, pag-uusapan, aabangan, mas iingay. Siguro, sa ngayon, hindi ko nakikitang sasali si Michelle D. Talagang masusupresa talaga ako kung sakaling bigla siyang magjo-join dito sa MGI All-Stars. Isa yon sa mga nakikita ko na parang, wow, ikugugulat ko yan. Pero hindi rin ako magtataka in the future ay sumali dito si Michelle D. Dahil kung kinakailangan ng sumali ang isang Michelle D sa isang pageant uli, I think isa kasi yon sa mga move niya para sa kanyang karera na mas umangat pa ng bonggang-bongga. Di ba? So sa ngayon kasi parang feeling ko, maingay ang pangalan ng isang Michelle D at alam mo yon yung branding kasi niya, iniingatan din niya. But we are excited kung sakali man makikita pa natin si Michelle D sa isa pang beauty pageant, di ba? So let's see. I'm so excited. So why not, di ba? Pero nandoon ako sa part na tulad nga na sinabi ko, malaking risky din to kay Michelle D kung sakaling magjo-join talaga siya sa Miss MGI All-Stars, di ba? Pero kung gusto niya, di bongga, di ba? So, yun. So, I'm so excited. Ang MGI All-Stars naman kasi, parang isa dito sa mga dapat nating abangan for this year dahil talagang ano din to, interesting para sa mga beauty queens na katulad nga ni Michelle D. Pero kasi si Michelle D kasi, hindi naman siya yung katulad ng ibang beauty queens na after ay wala nang eksena o wala nang ganap. Pero ang aabangan mo dito, kung sino nga ba ang magsisisalihan mula sa iba't iba pang bansa katulad ng Latin Americas. Maraming mga candidates dyan na alam mo yon na pwede mo talagang isalang dito at mga galing din sa MGI, di ba? Sa Miss Grand International. Kasi marami din naman tayo mga candidates na talagang oy, wow, panalo to. Like example, yung nakalaban ni sino ba to? Si
yung lumaban ng Miss Grand na hindi nakapasok sa semifinals. Ito lang lately, nakalimutan ko yung name niya. Si Nikki Dimora, 'di ba? Si Nikki Dimora parang yung nakasabayan niyang Miss Colombia, malakas din yun, 'di ba? So, pwede din mag-join dito. O kaya si Nikki Dimora mismo. Dahil, 'di ba, sa nangyari sa kanya sa Miss Grand, pwede niya uling patunayan kay Mr. Nawat yung pagbabago at kung ano ba ang pwede niyang may offer. So, interesting kung sakaling sasali si Nikki Dimora. Pero ang tanong, gusto kaya ni Nikki Dimora, di ba? Anyway, so marami tayong dapat abangan ng mga candidates na pwedeng mag-join dito sa MGI All-Stars, especially nga si Michelle D. Pero for now, I think hindi sasali si Michelle D this year. Hindi yan basta-basta sasalang. Sabi ko nga, ikahugulat ko kung sasali si Michelle D sa MGI All-Stars. Pero, sa ngayon, hindi ko nakikita pa. Kasi parang feeling ko, una, marami siyang ganap. Pangalawa, siguro gusto niya magkaroon ng title. Pero, titignan niya kung anong pageant. Siya na nga rin na nagsabi sa interview niya na para first time ng first edition. So, gusto niya munang malaman kung ano ba yung meron, ano ba yung ganap. Siguro gusto niya munang maobserbahan to. But, kung sakali man sa Miss Grand International, ayun. So, naniniwala ako na pwede doong sumali si Michelle D. Kasi it's a title talaga na, alam mo yun, matagal na yung platform, tapos bongga din yung pageant. So parang feeling ko doon susugal talaga ang isang Michelle D. Pero dito sa MGI All-Stars, parang feeling ko hindi pa yan. So abangan natin. So kung doon sa Miss Grand Philippines, I think yes. Nakikita ko na pwede siyang mag-join doon. But parang feeling ko hindi this year. Kasi kung this year yan sasali, parang masasayang naman kasi alam naman natin nakakapanalo lang ng Pilipinas dito, back to back pa. So parang imposible naman na parang isugal ni Michelle din na, o sige ako yung pangatlo. Siguro magpapahinga yan ng 1 year na sige tingnan muna natin kung sinong mga sasali. Tapos ayun, saka yan join. Parang nararamdaman ko na magjo-join talaga si Michelle D sa Miss Grand International doon, pero sa MGI All-Stars parang feeling ko hindi. Titingnan na muna niya yan kung ano bang meron, kung okay ba. Pero doon sa Miss Grand International, nakikita ko one day magjo-join yan dyan. At ayun, baka makuha niya ang title uli ng Miss Grand International. So, yun yung abangan natin. Marami pa namang pwede pang mangyari, di ba? Sabi nga ni Michelle, hindi naman niya kinu-close yung door. Pero kung ako ang tatanungin mo, ay parang hindi ko naman nakikita na sasali yan basta-basta ng ganun-ganun lang. Talagang pag-iisipan niya ng maigi at tingnan natin kung paano niya makukonvince yung sarili niya na mag-join dito sa MGI All-Stars. Parang feeling ko masyado pang maaga para ipasok niya yung sarili niya dyan ng bonggang-bongga. So, abangan natin. Doon pa sa Miss Grand International Philippines o sa Miss Grand Philippines, nakikita ko na possible siyang mag-join doon. Pero dito sa MGI All-Stars, hindi ko pa nakikita. Kasi hindi naman yan basta-basta susugal lang ng ganun-ganun lang na ano naman tingin din nyo kay Michelle D, hindi nag-iisip sa mga hakbang na pwede niyang gawin, di ba? So parang doon sa ano siguro, doon sa Miss Grand sa Miss Grand Philippines pwede pa. Pero dito kasi first edition, so anong meron? Ba't siya sasali, di ba? So yon. So let's see kung ano magiging ganap ni Michelle D. Pero ikaw tatanungin ko, tingin mo, dapat nga pa bang sumali pa si Michelle D dito sa MGI All-Stars? Or sa tingin mo, nakikita mo din ba siya na mukhang sasali to sa Miss Grand International or sa Miss Grand Philippines? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang comments mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun, so syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-suporta dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, baka naman pwedeng maglambing. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification
notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.